no? So, but as far as TikTok Lock and Showtime, ang alam ko lang, they're negotiating for renewal, and the bosses of both stations, my former station and my station now, are in the middle of negotiations. That's all I know. Pero anong feeling na laging na-mention yung show nyo? Maganda. Maganda naman. Alam niyo naman, yung mabanggit lang yung TikTok Lock palagi eh. Kasi mahal ko yung show na yun eh. Of course, mahal ko rin ang Showtime. Dahil ako galing. Pero itong TikTok Lock, the fact that we're mentioned all the time, means that we're in the public eye. And thank you. Maraming salamat and we're being considered. But as I said, we're just loyal soldiers. We will do what we're told. But as for kami ba papalit, alam namin everything is under negotiation. And nag-uusap na sila ngayon. Pero who knows, di ba, after 6 months, baka hindi ba na naman story yan? Hindi natin alam. Siguro kaya napag-uusapan ng TikTok Lock dahil nung sinimulan niya na 3 years ago, noon time show na ang dating eh. Oo, yun nga. Kaya napag-uusapan. First time na bakante yung time slot na yun, kayo na agad yung na-mention. Oo. Ngayon kayo na naman yung minimension. Oo nga, palagi kami minimension. Salamat at nami-mention. Isang malaking karangalan that we're mentioned. And, kaya ba, Ifel? Ikaw talaga? Basta we're loyal soldiers and we will do what we are told. Right now, we just have fun. Pag nanood ka ng TikTok na kayo, enjoy ka eh. Yung ang show na yun, pag pumapasok ako doon, parang hindi trabaho yun eh. Kasi the more fun we have, the better the show becomes eh. So fun lang siya, nakakaaliw lang, gano'n. At mahal namin ang isa't isa ron eh. Sarap nung samahan namin doon eh. Oo nga, no? Super... Very close kami. Like Very close. Spock lang. Yeah. Si Poco, matagal ko nung gusto makatrabaho yan eh. Nung sa kabila pa eh, pinangarap ko na makatrabaho yan eh. Nung gumigest ako sa Huawei noon, gusto ko makatrabaho. Kalahin mo, everyday kasama ko si Mamang. At saka yung closeness nyo, parang kahit yung mga problema lang nila, involved din kayo. Nakikita namin. Naman. Yeah. And we work out together. Kami, nagko-crossfit kami. Si Faith, nagko-crossfit. Si Herlene, nagko-crossfit na rin yan. Bumotor na rin kami. Jason. So yun, bukod sa show, sa labas ng show, kikita nga kami bukas. Crossfit kami. Sige, pwede na kayo kasi nagtanong na kanina. In 20 years, yung pressure, paano ba yung pag-stay relevant? Alam nyo, napakahirap ng break sa TV. When I got my first break 20 years ago, I prayed about it and I grabbed it right away. Alam ko hindi na babalik eh. It was my first time that I worked at a major station. But it's even harder. After 20 years, I realized it's even harder to stay on television. To be on television is hard. It's harder to stay on television. But I was given advice. When you start thinking that it's about you, you're gone. When you always think that it's about what you give, ano bang audience takeaway mo, you will always stay relevant. But part of you being relevant po, I think, kasi active din kayo, even on social media, even when people parang attack you for some comments. Oh yeah. So how do you handle that? Even your daughter parang experience. Ay, yung anak ko, kinakabahan nga ako pagka nagpa-post din eh. Sikat na sikat ngayon eh. Pag umiikot nga ako yun, tinatanong ako, how's Eman? May fans ha? Mga Gen Z, kilala mo eh. Pero she's so used to nagpa-interview siya, very open nga siya sa journey. Ay, naku, yung mental health journey niya, I was keeping it secret eh. Siya nag-out eh. Maybe it's part of her healing also, to be able to tell as many people. But she's inspiring a lot of kids, and I like that. Meron po ba kayong influence sa kanya sa pag-handle ng criticism? She's already 19 eh. I can only advise her now, as her dad. Pero sa career niya, gusto niya siya lahat eh. Sabi niya, Papa, I'm already called Nepo Baby. If I'm seen with you all the time, then I'll be just a regular Nepo Baby. They accept me as Nepo Baby because they don't see you with me. But when you're with me all the time, I'll be a regular Nepo Baby. They won't like me anymore. May point din. Matalino. Ano yung lagi niyong sinasabi sa kanya? Sorry. Ano yung lagi niyo sinasabi sa kanya? Sabi ko, Eman, talent will only bring you to a certain distance in this field. What will take you to long distances is attitude, work attitude. Marami kayong talented dito. Pero yung madaling katrabaho at maaasahan katrabaho, yun ang magpapatagal sa'yo dito. And ano naman yung sinasagot niya doon? I'll consider it. Ganun ang Gen Z ngayon. Ang Gen Z, walang yes papa, wala. Let me search it. Let me search it online. And then,
Pagka may tama na, papadalhin sa akin yung link. You're correct, Papa. Pagka mali ako, here's why you're wrong, Papa. Ganun sila ngayon eh. Iba na ngayon. Kuya Kim, was there ever a question ba na you were unable to answer? Marami. And what do you do? Ibahin natin yung tanong na lang. Marami mga tanong na for the sake of asking lang, may malang. Kuya Kim, pag ang uod ba namamatay, inuud din? Kuya Kim, pag ang lason ba nag-expire, lason pa rin? Kuya Kim, nilalanggam ba patay pag sila patay na? Nilalanggam ba ang langgam pag namatay na sila? Mga ganun. Masarap sagutin kasi lahat naman may sagot eh. Lahat. Ang mga mahirap sagutin, yung mga supernatural na tanong, pareho ng kailan ka mamamatay? O yun, o kaya meron anong itsura ng alien? Yung mga mahirap sagutin eh, di ba? Pero yung mga fun questions na may malang, masarap sagutin. May sagot natin. Kuya Kim, yung hat na yan, you've been wearing it for 20 years? Yeah, 20 years. Oh, 20 years. Saan did you get it? Where did you Ano to? When my first morning show was a segment in Magandang Umaga Bayan, then Magandang Umaga Pilipinas called Animalandia. Animals lang yun, nagsimula ako eh. Resting ako ng mga crocodile. Ang idol ko noon, si Steve Irwin. Ito ang suot ni Steve Irwin eh. Stafari hat. And then, si Sinuel na manager ko ngayon, sabi niya, Kim, ba't focus tayo sa hayop, magaling ka rin sa tao? Nilagay ako sa tao. Mamaya, ano na ako, Senyorito Lacuacher, I go to mga different mga showbiz personalities, interviewing them, tao na. So, naging tao. Pero nasanay ang tao dun sa sombrero, hindi ko na matanggal. Mamaya, namatay si Ka Ernie Baron, weather na. Pag tinanggal ko, ibang dating. So, ngayon, nasa GMA ako, kahit na nasa news ako, kahit dapat alam mo, hard news ko minsan, sombrero ko rin. Pag tinanggal ko ito, maninibago. Hindi, ano to? Pero meron akong luma, isa lang ang style, isa lang ang brand. Binibili ko pa sa South Africa to dahil sinubukan ko palitan yung brand. Mukha ko tanga, iba yung dating. So ito dapat. Ito dahil press con ngayon, bago-bago. Pagka yung nasa location, naspag. And then yung suit nyo ngayon, paano nyo na... Ano naman to? How did you arrive at that style? Amekaji, ang tawag dyan. Yung... Dahil nagmumotor ako for the past 10 years, nakamotor ako araw-araw eh. Yung style ng pananamit ko, angkop din sa pagmumotor. Nakaboots ako araw-araw, naka-selvage jeans ako. At kung mapapansin nyo, lumang tao ko eh, dahil luma ang motor ko eh. Lahat ng motor ko vintage eh. Ang damit ko, vintage din. Vintage polo, vintage jeans, vintage belt. Ito yung suot ni Marlon Brando, vintage na wallet, vintage boots, vintage jacket. Tawag sa jacket na to, Sashiko. Ito ang fabric na ginamit ng mga samurai sa Japan. Pag yun sa mga kimono nila. Mas mahal pag daily. Ayun, magaling ako dyan. May mga ukay spotter ako. may 3-4 na ukay spotter ako. Pag nakakita ng gusto ko na Amikaji o na Japanese American, alam nila size ko. Nabibili ko ng 1/20 the price, 1/10 the price. Pero ang ukay ngayon sa Amerika, may tawag sila dyan, thrift. Pag pumunta ka sa mga thrift shop, doble ang presyo kasi may ang tawag nila patina. Ibig sabihin, laspag na. Ito, tumaong na to. Kung brand new nitong selvage na to, mahal. Pag kami mga guhit-guhit na, mas mahal pa. Kasi abutin ng taon para magkaroon ng mga whiskers, mga guhit-guhit. May ganun yan. Kuya Kim, sa perspective ng mahilig sa information and educational materials, ano kaya pwedeng gawin ng kabataan ngayon to further yung attention span? Kasi di ba nabanggit mo kanina? Social media and doom scrolling is so addictive eh. I suggest for parents to put something on the phone that they can scroll to that is educational. Like my phone, as I said, meron akong Kindle dito eh. Yung Kindle, pagka bored ako at nakita ko doom scroll ako, punta ako sa Kindle ko, basa ako ng libro. Meron akong Bible dito, ilang versions. Meron akong Life Bible. Itong Life Bible has many words, mga trigger words. I want to read the Bible about agreement. Nandyan yan. I want to read about beauty. What does the Bible say about beauty? Nandyan yan. And everything's AI. Dati kasi yung Google, hahanapin mo pa. Pag hinahanap mo, i-compose mo pa ng mga tamang salita. Sa AI ngayon, ibibigay siya yun. Pwede mo na gawing speech eh. Ang galing ngayon, iba eh. So, back to your question, the phone has to have many other applications aside from social media that they can scroll to. And one is Kindle, and then Life Bible, U Bible.
and marami pa. YouTube can be harmful or can be good. Merong isang app rin, The Chosen. Puro mga Bible stories. Ang galing. Sarap panoorin. So pala, since Eman At teka, dapat alam ko yung ano pala. Dami mong alam, Kuya Kim. Dapat pumunta sila ron. Dami silang tutulong. Since Eman is a sparkle artist na rin, is there any chance? Sabi ko na pupunta kay Eman tulungan. Ayaw niya eh. Kasi sabi niya, Papa, they call me the accepted Nepo baby. I'm the love Nepo baby eh. The reason they love me is because they don't see me with you eh. When I'm with you, they'll say that I'm getting my breaks because of you. Then I'll be a regular Nepo baby. Sinisingit ko lang yung mga collab namin eh. Dahil yung mga Tagalog lessons niya, gusto ko yun eh. Thank you po. Thank you po.